ikaw ay papayagan lamang para payuhan mo ang kliyente mo sa kanyang karapatan. Ngunit paano mangyayari na ang kliyente nila ay papayuhan sa kanyang karapatan kung bubulungan lang siya, ay makikita siya ng isang chairman doon. Bias yun, grabe. Attorney, huwag mong bubulungan yan. Iko-contempt kita. Oo! Tama! Woo! Real talk, real talk. Nasaan na po yung sinabi sa saligang batas na lahat ng inuusig ay meron siyang karapatan Ito si, sa abogado. The right to counsel. Si Hariro. Wala na po. The right to confront your accuser. Ha? Wala po Kaya mga patayin. accuser doon. Ang ginagamit ko ay Grabe mga sinumpaang salaysay, hindi man lang i-authenticate, ipinalagay na totoo lahat ang nakasaad ng mga aligasyon. Grabe. Anong gagawin ng isang tao sa harap ng ganito na walang rule of law at walang due process? Ate Kapas Tarlac, pwede mo Ito po ang pinag-umpisahan Ate ng Kapas kabuluhan Tarlac. at pagkakahatihan. Ating nakatayo. Ate. Pakiupo po. Ate Kapas Sa Tarlac. kagustuhan po nila na mausig ang dating Pangulo, Ate Kapas ayaw po Tarlac. nilang pumunta sa korte. Ayaw nilang pumunta sa piskal. Te. Ano po ba ang sinasabi ng mga desisyon ng Korte Suprema? Nangalay. Kapag ka napatunayan nyo ang isang tao ay maaring nakagawa ng kahit anong paglabag sa lahat ng batas, anumang batas, dalhin ninyo sa piskalya, dalhin ninyo sa korte. Yun ang tamang paraan. Correct. That is the rule of law. Correct. Ngunit Hindi, ako lang. bakit? Ako lang, Bakit brother. kayong Quadcom ang gumagawa nito? Ang Quadcom ay hindi piskal. Hindi Ang korte. Quadcom ay hindi korte. Correct. Woo! Woo! Nagkukunwa lang na korte. Oo, tama. Yung mga chairman ng 4 na komite doon, Puro bias. wala ni isang abogado. Oh, puro congressman. Walang alam sa batas. Pero naalala ko yung isa doon, kamukha ni Attorney Agaton. Bis. So sa halip na ang unahin ay yung kapakanan ng mamamayan, Kaya nga. sa harap at liwanag ng napakaraming nakabantang panganib sa atin, sa ekonomiya, panglipunan, pangsiguridad, korupsyon, katiwalian. Bakit ang inuuna ay usigin ng isang tao na hindi naman ipadadaan sa tamang proseso ng batas? Correct. Correct. Real talk. Malala. Pangalawa, tinawag po nila ang pangalawang Pangulo sa dalawang pagkakataon. Una po, nung magpipresent siya ng budget. Sa DepEd. Ang pinipresent po niyang budget ay budget for 2025. Akalain po ninyo ang gusto nilang tanungin ay yung pagkakagasta ng kanyang budget noong 2022 and 2023. Saan ka naman nakakita ng ganong klaseng Tanong. direksyon? 2025 ang dapat pag-usapan, ang kanilang pilit na itinatanong ay paggamit o paggasta niya noong 2022 at 2023. Woo! Ang sabi po ng Vice President, siguro nainis na rin, Oo, tama. Bad trip na siya. I forgo my opportunity to defend this 2025 budget and I leave it to the discretion of the House of Representatives as presented. Oh, ayaw pa nilang tanggapin. Ang ibig sabihin, ayoko nang idepensa sa inyo. Bahala na kayo. Kung anong gusto nyo ibigay sa akin, bahala na kayo. Ano pong ginawa nila? Hindi. Kinakailangan masagutin mo lahat ito. Walang exempted dito. Grabe yun. Kahit ano nga yun siya, kailangan namin tama po yung lahat po ng paggasta ng pera ng bayan ay kailangan pong suriin. Totoo po yun. Ngunit meron pong pagkakataon at panahon sa paggawa nito. Hindi po sa panahon ng pipresenta ng budget. So ang ginawa po nila, tinawag uli ang pangalawang Pangulo sa isang pagdinig sa isang komite na kung tawagin ay Committee on Good Government.
Alam po ninyo yung pagsisimula nila para magkaroon ng katwiran na masabi na ang Vice President. Kinasangkapan nila yung isa sa amin, isang representative sa Maynila, tumindig at nag-privilege speech. Yung subject matter po ng kanyang privilege speech ay kaugnay po ng budget na pinagtatalunan na po sa plenaryo at sa committee. Sa tuntunin po ng House of Representatives, no one should avail of the privilege hour if the subject matter is related to a pending bill. Nandun na po yung bill sa baba, pinagsalita pa po yung isa. Nung banggitin ko po ito, nire-raise ko po, sabi ko, wala pong katwiran ito. Kailangan po tindigan ninyo, sundin ninyo ang ating tuntunin. Kapag hindi tayo sumunod sa ating tuntunin, sinong maniniwala sa atin na tayo may karapatang gumawa ng batas para sa ikabubuti ng ating bansa? Tama! Lalong walang Ang magtitiwala. sabi po ng chairman, noted. Noted lang. Noted. Isa ka naman nakakita ng ganun. Noted lang. Copy. Ang House of Representatives ay lugar ng pagdidebate. Doon masusuri kung sino ang may katwiran. Ipaglaban mo. Kung hindi magsasalita ang chairman. At pagkatapos po, sinabi ko pa, bakit ba ako? Dahil lamang sa isang manifestation ng isa sa amin, ginawa na naman ninyong isang motu proprio action. Yung motu proprio po ay, ibig sabihin, ang komite sa kanyang sarili ay pwedeng mag-imbestiga sa sarili niya. Pero ginamit nila yung manifestation ng isa sa amin. Mali na naman po yun. Hindi po dapat ganun. Nung i-raise ko po yun, ayaw na naman po nilang pumayag. Samantalang ako po, I delivered a full privilege speech. DepEd din ang pinag-uusapan nun. At ang ni-raise ko po ay yung katiwalian involving more than 3 billion pesos covering 3 annual audits of the Commission on Audit. Wow. Kahit na full privilege speech, hindi man lang po ni-refer sa committee. Samantalang yung illegal po na privilege speech, dali-daling ibinigay kagad sa Committee on Good Government. Grabe. Kahit na illegal. Laking pera. Kahit alam nilang mali. Ito po yung problema. So sabi ko, Mr. Chair, Ha? bakit tayo po ang sumusuri? Bakit tayo po nag-audit ng confidential funds ng Vice President? Bakit tayo po? Hindi po ba ang minanduhan ng ating saligang batas na tanging may otoridad at kapangyarihang mag-audit at mag-examine ng lahat ng report at papeles ng pagkakagasta ng ating bansa ay ang Commission on Audit? Ni-raise ko na naman po yun. Ayaw pong sumagot ng chairman. Ang pinasasagot po sa akin ay yung hindi abogado. Sabi ko, Mr. Chair, nilapitan ko po sila. Mr. Chair, huwag naman pong ganito. Ilagay naman po natin sa konteksto at sa regulasyon ng ating ginagawa. Tinatanong ko po ay isang constitutional issue. Bakit ang pasasagutin mo sa akin ay hindi man lang abogado? Huwag mo naman akong insultuhin. Doon sa puntong yun, alam po ninyo, pati yung kinakain kong hopya, pinagtripan nila. Iglesia ni Cristo ay hindi po laban sa impeachment, sapagkat ang impeachment ay itinatadhana sa saligang batas. Ngunit, kung ang paraan ng pagsasagawa nito ay wala sa batas at wala sa tuntunin, ito na naman ay pagmumulan ng kaguluhan, pagmumulan na naman ng pagkakabahabahagi ng ating bansa. Tama. Ito po ang gusto nating iwasan. Ito po ang gusto nating iwasan. Iniimbestiga nila po yung confidential funds.
Ang tanong ko po, Mr. Chairman, mahigit pong 400 opisina at ahensya ng ating pamahalaan ang tumatanggap ng confidential funds. At sila din ay natatawagan ng pansin ng Commission on Audit. Bakit naman isang opisina lang ang pinipilit niyong usisain? Hindi ba masyadong halata namang pamumuliti kaya? Yan! Woo! Ito po yung gusto nating liwanagin. Hindi po tayo laban sa pag-iimbestiga ng katiwalian. Ilagay po natin sa ayos. Sana man lang kumuha sila ng ilang pang mga bahagi ng opisina na kagaya din ng pagkagamit ng confidential funds sapagkat ang layunin po raw ay makagawa ng batas. Kung talagang gusto ninyong gumawa ng batas, kasi po in aid of legislation, palagi po ito ang nagagamit, inquiry in aid of legislation. Nasa saligang batas po naman talaga ito. Kaya lang, meron pong limitasyon ang inquiry in aid of legislation. Ano po yung unang limitasyon? Kailangan po meron ka ng nakabalangkas na batas, panukala. Hindi mo lang makumple-kumpleto sapagkat nag-aatubili ka, baka merong impact ito sa ibang sektor. Kaya tatawag ka ng mga tao na makatutulong sa iyo para sa ganun makumpleto mo ang iniisip mong panukalang batas. Pagka ganun, alam niya kung sinong tatawagin niya. At alam niya rin kung anong itatanong niya. Hindi po ganun ang nangyayari ngayon eh. Dahil nga wala na pong rule of law, basta na lang sila tatawag ng kahit sino sapagkat hindi naman po talaga ang layunin ay gumawa ng batas kung hindi usigin ang taong gusto nilang usigin. Ito po ang nangyayari. Kapatid din ba yan? Oo, Kaya nga po, dahil sa kagustuhan nila kapatid yan. na talagang usigin ng ICC ang Pangulong Duterte, alam po ninyo? Opo. Yun lang ang tanging layunin. Sa 13 pagdinig ng Quadcom, 13, nakapaggawa lang sila ng isang batas na kahit siguro po high Anti-judicial. school graduate pagtatawanan niya. Anti-judicial yung killing. kanilang panukalang batas. Bakit po? Yung definition na definition lamang po ng extrajudicial. Oh. Anti-extrajudicial Eh killing. talaga pong matatawa ka. Ayaw ko na pong babae yun. Nakakatawa yun. Ibig sabihin, ang layunin talaga ay hindi in aid of legislation, Oh. kung hindi in aid of prosecution, in aid of persecution. Kanina po, mga kababayan, napanood po ninyo ang video na kung saan ay nagpahayag ng di pagsang-ayon si Pangulong Marcos sa namumuong impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Ulitin ko lamang po yun. Sabi niya, tumutukoy po dun sa pagsasagawa ng impeachment. This is not important. This does not make any difference to even one single Filipino life. So why waste on this? What will happen if somebody files an impeachment? It will tie down the House. It will tie down the Senate. It will just take up all our time and for what? For nothing. For nothing. Sabi po niya ito, none of this will help improve a single Filipino life. As far as I am concerned, it is a storm in a teacup. It's a tempest in a teacup. Ang ibig sabihin, isang napakaliit na bagay na pinipilit ninyong palakihin. Napakalaki ng problema ng bansa ang inaharap natin. Ito ang ating atupagin. Ito yung gustong mangyari ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Sumagot po ang liderato ng House of Representatives. At sa isang bahagi, ang sabi po niya, ito po, kinuha ko lang yung isang bahagi sa isang mahabang manifestong ginawa nila. Sabi po ng House of Representatives, bilang tugon doon sa sinabi ng ating Pangulo. Sabi po niya, together, let us rally behind our President to protect and preserve the gains of democracy as we build a stronger, more united,
and more prosperous republic. Pero nasaan po kaya? Nandito po kaya lahat yung mga sumama sa manifesto ito na sumusuporta na mag-rally tayo sa likod ng Pangulo? Wala. Tayo'y magkaisa upang panindigan yung nauna niyang pahayag Wala. na ang gusto nating unahin na pagkaisahan ay yung pagtugon, pag-address sa mga problema ng bansa. Nasaan kaya sila? Wala. Nandun kaya sila sa likod ng Pangulo o tayo lang lahat? Tayo lang. Sa Makati, tayo pong lahat ngayon na sama-samang nagkakatipon ngayon na hindi ko mabilan kung ilang, baka meron 1 milyon po yan. Di ba lang yun? Tayo pala ngayon ang nagkakatipon sa diwa ng tunay na kapayapaan at pagkakaisa na nagrarally ngayon. Sapagkat tayo lamang ang nasa likod ng Pangulo sa kagustuhan niya na harapin natin ang mga hamon at nagbabantang problema Ang gagawin ko sa ng pet mo. ating bansa. Sapagkat, sabi niya, totoo naman, ang impeachment ay hindi makapagbibigay kahit anong butil ng kabutihan sa buhay ng isang Pilipino. Bago po ako magtapos, ay nais ko pong sipiin dito ang butil ng kaalaman na inalaw sa isang 1957 Nobel na ang pamagat ay Atlas Shrugged ni Alice O'Connor, na kilala sa taburing Ayn Rand. Ang sabi po niya. Sa English muna po, pasensya na po kayo. When you see that in order to produce, you need to obtain permission from men who produce nothing. When you see that money is flowing from those who deal not in goods but in favors, when you see that men get richer by grab and pull, not by work, and your laws don't protect you against them but protect them against you. Baba na lang tayo. Pwede pa dati. When you see corruption being rewarded and honesty becoming a sacrifice, Dito tayo. you may know that your society is doomed. Kapag nakikita po Pilayang pa ninyo tayo dyan. na para tayo Malalim lang. ay mag-produce, ay hingi pa tayo ng permiso sa mga tao hindi naman nakakapag-produce. At nakikita po nyo na umaapaw ang pera sa pamagitan ng batagong transaction at hindi sa pamagitan ng mga merchandise na nakikita natin. At nakikita ninyo kanya na yung iba ay lalong nagiging mayaman sa pamagitan ng katiwalian at hindi sa pamagitan ng trabaho. At ang mga batas ninyo, sila pa ang pinuproteksyonan. At ang batas ninyo ay sila pa ang lumalaban sa inyo. At kapag ang corruption ay ito ang itinatadhana, ito ang binibigyan ng reward. At yung katapatan ay ito ay nagiging sakripisyo pang personal. Alam na ninyo na ang inyong lipunan ay nasa kapahamakan. Mabigat po ito. Mabigat po ito. Ito ang dapat harapin ngayon sa pamamagitan ng pagkakaisa, pagkakasundo at kapayapaan. Hindi po biro-birong problema ang inaharap ng ating bansa. At bago po ako tuluyang magtapos, payagan ninyo kong ulitin ang sentimiento ni Edmund Burke, isang English political philosopher, na sinabi niya, "The only thing necessary for evil to triumph is for good men to do nothing." Sa Tagalog po, ang tanging kailangan para magtagumpay ang kasamaan ay magsawalang kibo at walang gawin ang mabubuting tao. Tama. Tama. Maraming salamat po at magandang hapon po sa ating lahat.